our devotion for today, ang pamagat niya ay Stewards of the Body. The scripture is taken from 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Or do you not know, let me read, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Sa talatang ito, ang aking nakakatawag pansin sa akin yung salitang glorify God in your body. No? Una sa lahat, di ba, binanggit kanina na this is the temple wherein the Spirit has reside, no? Has has resided, tama ba yung English ko? Natumira sa ating katawan. Kaya nga sabi nga dito na ito na ngayon ay nagiging banal, no? Pero sa ating trabaho bilang massage therapist, tayo po ay pinagkatiwala din sa atin ng Panginoon yung ibang mga temples, yung iba-ibang mga katawan ng tao. Kaya whenever we give the massage, lagi nating isipin na ang katawan nating minamasahe is a God-given gift, no? Ito ay nilikha ng Panginoon. Ito ay kailangan maliban sa kanila na nagmamay-ari ng katawan, tayo na ipinagkatiwala sa atin yung gift, no, yung yung gift ng pagmamasahe, ganun din yung ating paggalang at pagtiwala, no, ang ating pagtatrabaho. Ayun po. So, but again, tulad ng nababanggit natin paulit-ulit, lahat ng ito hindi natin magagawa maliban na lamang kung ang banal na spirito nasa atin at tayo kanyang tinutulungan upang magawa natin yung kanyang naisin sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong paalaala sa amin. Ama, alam namin na may mga pagkakataon na nakakaligtaan namin na ang aming katawan ay templo ng banal na spirito. Tulungan niyo po kami at mapalalahanan po kami palagian upang sa gayon ay magkaroon kami ng paggalang sa katawang ito, Panginoon. At gayon din po, O Diyos, sa mga kliyente na aming po minamasahe, na patuloy namin makita ang kanilang katawan na isang pagpapala mula sa iyo at kami po ay may tungkulin na pakaingatan po ito. Salamat po na marami, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng aralin sa araw na ito. Tulungan niyo po ang bawat isa. Maunawaan po namin lalo tigit na kami ay paparating na po sa panibagong module na aming pag-uusapan sa araw na ito. Salamat po muli. Ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning uli. Good morning or good afternoon sa inyong lahat. At yeah, I was amazed kasi doon sa ating shinare kanina na Mentimeter na question ay marami po kayong nakapagbigay na po yung sagot. Ano po? So bago tayo magpapatuloy, by the way, tayo na ngayon ay tutungo sa panibagong serye ng ating pag-aaral. Ito na ngayon ay patungkol sa massage practice. Pag sinabing massage practice, module number 2, massage practice, ito ay may kinalaman sa mga patungkol sa Code of Ethics, no, patungkol sa mga direktiba ng pamahalaan ng PD 856. Ito ay patungkol sa pagmamasahe at higit sa lahat yung AO 2010-0034 na naging batayan ng lahat ng ating ginagawa, lalo tigit patungkol sa paglilisensya, pagsasanay, pagre-revoke ng license, and so on and so forth. Okay? So, unless kung wala kayong katanungan sa ating previous na napag-usapan in the past last week na kumpleto na natin yung ating pagsasanay patungkol doon sa massage application. Napag-usapan natin yung 3 stages of massage. We have discussed about the pre-massage, massage proper, and post-massage. And then also in detail, napag-usapan natin yung 5 basic stroke manipulations. Ayan po. At para sa inyo na nag-take ng quiz last week, no, last Friday,
ay maaaring napansin niyo na yung mga ibang tanong na naroon or majority ata ng tanong na nandoon ay ano na po yun, analytical, no? Ibig sabihin nun ito po ay meron pong bahagi po ng pagsusuri, ng pag-aaral, no, bago natin sinasagot yung tanong because like what we've been saying over and over again, ang ang trajectory, ang paraan ng pagtatanong ng DOH ngayon ay more on analysis, no? Kaya dini-discourage ko yung pag-memorize ng mga test questions kasi pag analysis, technically lagi yang ano, hindi wala yung analysis kasi nanggagaling yan sa kung saan kailangan i-apply ninyo ang inyong mga natutunan patungkol sa mga aralin natin sa mga nakalipas at maging sa hinarap, no? Kasi hindi pa tayo tapos sa ating training. Ayun po. So we will now proceed with our presentation for today. Balikan natin yung inyong sinagutan kanina. Ayan. Okay, so the question that we raised kanina is, ano-ano ang mga katangian ng isang ideal? Pag sinabi nating ideal, ito yung katangi-tangi, no? Ibig sabihin nun, ito yung kumbaga epitome ng isang mahusay at professional na massage therapist. At maganda po, napakadami po na inyong naging sagot kanina at ang talagang tawag nun, nag-stand out ay yung salitang responsible. But before we go into that, isa-isayin natin yung iba nandito, no? Ang nakalagay po with strong communication, okay? Strong communication, probably strong communication skills. And then more knowledge on and skill on massage, may respeto at pag-uunawa, passionate, caring, humble, maaasahan, yan. Okay, lumabas ulit yung salitang komunikasyon, professional, with proper hygiene, what else? Skill, hard skills, ayun, pasensya, physical, God-centered, hygienic, matulungin, aktibong pakikinig, becoming an LMT, ayun, knowledge, creative leader, empathy, to clients, right attitude, responsible and resilient. Ayun, napakadami, no? So, siguro ang aking bigyan lang ng pansin, yung naka-highlight po dito in bold letters is responsible. Ayun, ano kaya ibig sabihin ninyo ng responsible? Yan. Sige nga, matanong ko nga kayo. Sino sa inyo ang sumagot ng responsible? Pwede ba niyong explain kung bakit responsible yung nilagay ninyo bilang ideal massage therapist? Sino pong sumagot nun? Paki-unmute na lamang po at paki-explain po sa atin. Why did you say that the main characteristic, no, ng isang ideal therapist is being responsible? Go. Sino yung sumagot nun? Responsible. May can speak, sir. Go ahead. Dapat po responsible kasi tayong mga therapist ang accountable kung ano man mangyari sa mga client. Mm. Responsable tayo dapat. Tayo ang pwedeng masisi o maano kung may magkamali tayo. But, parang ganun, sir. Mm-mm. Sige po, bigyan natin dalawang bagsak si Apollo. Okay, so ang ano doon is uh, bakit kailangan, no? Bakit kailangan maging responsible? Natural, no? Kasi ang bawat client na itinatalaga sa atin, accountability natin 'yan, no? Kasi karamihan sa atin, ang ating gawain is piecemeal. We are being paid by every work that we do, by every client that we give the massage on.
lalo na yung mga nag-home service, di ba? Yun po yung arrangement nun. Hindi ka kikita, hindi ka babayaran unless you deliver. Ayun po. Kaya I like what Apollo said. Sabi niya, kailangan aware tayo na tungkulin natin yan. Sila yung pangalagaan natin. Kasi anything that happens, anything bad that happens would be charged against us. No? Ayun po. Kaya, yeah, I like that idea na he or she must be responsible. So marami tayong pag-uusapan dyan bilang panimula, pero naalala nyo ko pala, nyo pala, meron pala akong assignment sa inyo, no? Mamaya gawin natin po yun. Alam po nyo yung assignment na yan. Tingnan natin kung nandito sa aking ano yung ating. Sino po naka-memorize po nun? Nung kanta na yon? Na-memorize nyo ba? Tingnan natin. Ayan, sandali. Intermission muna tayo. Parang ganado akong kumanta ngayong umaga nito. Sandali ha. Yeah, I find this action song very amusing. Tingnan natin kung kaya natin gayahin. Atin na paway. Nasaan na siya? Nawala. Oh, okay, paway. Na-practice nyo ba yung action song na inassign ko sa inyo? Joyce, na-practice mo ba, Joyce? Parang ano, parang kang nakangiti, parang gusto mo ikaw manguna. Tingnan natin to. Ay, ito na. Ang sundan natin yung song ha, Chikading Chikading, action song. Okay, go. Ding chikading, palipad, chikading, chikading, palipad, lipad, chikading, chikading, tayo mapusatana, tuwing ang isa, dapat ang natira, chikading, chikading, palipad, lipad, chikading, chikading, palipad, lipad, may chikading, mapusatana, ipupad ang isa, natira, chikading, chikading, palipad, chikading, chikading, palipad, may ang chikading na dumako sa sanga, lumipad ang isa, dalawang natira, chikading, chikading, palipad, lipad, chikading, chikading, palipad, lipad. May ang chikading na dumako sa sanga, lumipad ang isa, dalalang titira, chikading, chikading, palipad, lipad, chikading, chikading, palipad, lipad. May isang chikading na lumapot sa sanga, lumipad ang isa, wala na tira. Chikading, chikading, yarere. Ay, ganun pala. Palakpakan, galing nyo talaga. Okay, chikading chikading. Ayan, so maraming salamat sa inyong participation. Ayan, sana nabuhayan na tayo ng spirito. Okay. Part ito na exam ninyo ha, magkakaroon kayo ng exam on this. Hindi, joke lang po. Okay, so we proceed sa ating lesson for today. Now we are going to discuss on serious matters. No? Patungkol ito sa ating sa inyong lesson. And like what we've said, tayo ngayon ay nasa bahagi na po ng ating pag-aaral patungkol sa the massage practice. No? Nung dati, massage application. So ano po ba ang mga bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan when it comes to the practice of massage? So we go back to our screen for today on massage practice. And number one, for you to be able to define and differentiate the core principles of ethics and professionalism. Dito natin pag-uusapan yung ano ba yung mga work ethics ng isang massage therapist.
Ano po yung tinatawag po nating professionalism sa larangan po, sa larangan ng massage industry. Pangalawa, for you to be able to analyze and apply ethical reasoning and professional standards to navigate common challenges. May mga case studies tayong pag-uusapan patungkol sa mga ano po yung mga kaganapan actual na nangyayari sa loob ng ating mga massage rooms or even sa ating mga spa, no, sa ating spa establishment. So may mga nangyayari pong gano'n na kailangan ma-define po sa atin, malinaw po sa atin, ano po yung boundary, ano po yung pwede nating gawin at ano naman yung mga hindi natin dapat gawin. Okay? Bilang mga massage therapists. At ang pangatlo, for you to be able to interpret and integrate key regulations and directives to ensure legal and safe practice. No? So dito po papasok yung kaunawaan natin, no? Ano ba yung mga parameters na inilaan sa atin ng gobyerno, particularly yung Department of Health, no? Yung kagawaran ng pangkalusugan na dapat nating isaisip. Okay? So balikan natin o pag-aralan natin later on yung Presidential Decree 856 Chapter 13, no? Na kung saan ay pag-uusapan doon patungkol, although pahapyaw lang, patungkol sa massage clinics and spa establishments. And then we will also be discussing in length yung patungkol naman sa Administrative Order 2010-0034. Ito naman ay Revised Implementing Rules and Regulations on PD 856 Chapter 13. So dito po yung nakadetalya, no, lahat po ng mga bagay patungkol sa pagsasanay, patungkol sa pagbibigay ng examination, no, and then eventually pagkakaroon ng inyong license at ano naman yung mga potential o possibility na kung saan ay maaring ma-revoke, no, maaring ma, matanggalan tayo ng lisensya, no? Ano po yung mga grounds na pwedeng maalis sa atin yung mga lisensyang ito? Kasi katulad ng mga license, no, naririnig natin madalas yung lisensya natin sa pagdadrive, no, given by LTO. This is not a right. This is just a privilege, no, na ibig sabihin any given time pwedeng kukunin sa atin. So in the same line of thinking, yung lisensya na ibinibigay ng DOH, this is just merely hindi po license to kill, no? Kundi ito po ay privilege na ipinagkaloob sa atin na dapat nating pakaingatan. Ngayon, kapag hindi natin nasunod ang pamantayan ng ating pamahalaan, kung hindi natin nasunod yung kanilang yung mga guidance ng ating pamahalaan at we deliberately violated, no, yung mga pamantayan na ito, pwede po tayong tanggalan ng ating pong lisensya. But hindi lang po automatic yun, by the way, no? Ito ay dadaan po sa proseso, magkaroon po ng investigation. Well, of course, magsimula po yan sa complaint and then investigation and then decision coming from the Department of Health whether or not i-revoke yung ating massage license. Ayan po. And yes, before we move on, ano-ano po yung mga katawagan na dapat nating maunawaan, no? So we have here 10, no? 10 identified na mga terms na kailangan nating magkaroon tayo ng commonality, ng common understanding, no? Una sa lahat yung salitang allied. Pag sinabing allied, ito ay patungkol sa dalawang grupo or more that are similar or related to each other. So in our case, pag sinabing allied professionals sa larangan ng massage industry o sa larangan ng health industry, ito ay patungkol sa mga doktor, sa mga physical therapists, and any other professions na related, na may kinalaman sa ating ginagawa bilang massage therapist. Yung pangalawa, salitang behavior. This is the way one acts or conducts himself, especially toward other people. No? So yun po yung salitang behavior. Client, number 3, client is the receiving end of the service. Pero pagka sinabing client, more on ito ay nasa wellness side. Ngayon, pagka pinag-usapan naman natin sa therapeutic side, ang maging katawagan sa client ay maging patient. Ayun po yun. Number 4, a system of rules on how
to or how people should behave or about or something code, yung code po. uh, System of rules on how people should behave or about something. Yeah. Paano sila kikilos, no? Paano sila gumalaw within the industry. So sa atin po, ang tawag po diyan ay Code of Massage or Code of Massage Therapists. No, sa atin po, sa larangan po natin 'yon. Later on, we'll be delving more on that. No, pag-usapan natin, himay-himayin natin ano ba yung mga pamantayan sa atin sa larangan ng pagmamasahe bilang mga professionals. And number 5 is employer. This is a person or organization that employs another. At ang sumunod naman ay ethics. Pag sinabing ethics, this is a moral principle that governs a person's behavior. So ang pagkilos sa isang tao sa ilalim ng anumang pamantayan niyaan ay ito ay grounded sa mga moral na mga prinsipyo, no? Kaya yan po ang katawagan po diyan, ethics. Kaya sa Congress naririnig natin madalas pagka mayroong reklamo sa isang congressman, ang reklamo ay pinapadala doon sa ethics committee. Yung ethics committee would decide whether or not yung isang tao ay o isang congressman ay sumunod ba sa pamantayan or nag-violate siya doon sa pamantayan na itinalaga ng Kongreso. Number 7 is moral principle. These principles of right or wrong that are accepted by an individual or social group. So pag sinabing moral principle, ito naman po ay malinaw po ano-ano yung tama't mali, no? At ang basehan po ng tama't mali ay kung ano yung commonly agreed upon ng isang grupo na maging pamantayan ng kanilang behavior. Ayun. Number 8 is preamble. Ano po ang ibig sabihin ng preamble? This is an introductory statement in a document that explains its purpose and philosophy. So ibig sabihin po noon parang yan, paunang salita, no? Yan ay paunang salita patungkol sa isang particular na dokumento at nagpapaliwanag kung ano yung kanyang layunin at ano yung kanyang pinaniniwalaan, no? So that's preamble. Later in our study in the Code of Ethics, mayroon tayong ma-encounter na yan, no? Na salitang preamble. Number 9 is professionalism. This pertains to a combination of all qualities that are connected with trained and skilled people. So ito po yung mga katangian, no? Mga ini-expect, no, inaasahang katangian ng isang lipon ng mga manggagawa, ng mga skilled people. Yun po yung tinatawag na professionalism. So iba-iba po yung maaring pamantayan po niyan. Meron pong pamamaraan sa pamamagitan ng evaluation sa pamamagitan ng written, no, sa pagsusulat, or maaring sa iba naman may checklist silang ginagawa para masabi na isang tao ay isang professional. Ayun po yun. Ang panghuli ay ang salitang responsibility, which we have encountered earlier on, di ba? Ang karamihan sa inyo nagsabi na ang katangian na isang massage therapist ay siya ay responsable. Kaya yun din po, sabi nga dito, responsibility is a state of having a duty to deal with something or having control over someone. Ibig sabihin po noon, ito po yung pong ika innate, no, nakapaloob po doon sa tao na kanyang dapat gawin, no, na inaasahan sa kanya bilang isang professional sa ating larangan bilang massage professional. Ayun po. So yun po yung mga 10 katawagan. Now, there is a question here at ang tanong is what is the practice of massage therapy? Ano pong ibig sabihin po ng massage therapy? So, makikita po natin dito sa ating slide, massage profession follows a set of guiding principles that is based on ethical standards. Ibig sabihin po noon, yung profession po na pagmamasahe ay meron po siyang pamantayan na kailangan sundin. Kasi sa totoo lang, very thin kasi yung manipis na manipis ang linya between professional massage and those who are doing some things na hindi katanggap-tanggap, no, sa ating gawain bilang mga massage professionals. Ayun po.
At fundamental ethical principle for massage therapy is client-centered. So ibig sabihin po nun ay yung ating pong ethical no na pamantayan ay ito'y nakasentro doon sa ating pong mga kliyente. So hindi po siya nakasentro sa massage therapist, hindi po siya nakasentro doon sa spa setting, ngunit higit sa lahat ito'y nakasentro sa client. So yun po yun. At dito po ang sabi nga professionalism, ito naka-qualify na ngayon ano ang ibig sabihin ng professionalism at sa ating pong slide makita po natin ito po ay patungkol sa pagkakaroon ng integridad, pagiging competent, ibig sabihin nun nagagawa niya ng mahusay yung kanyang tungkulin at mayroon din siyang pong effective na communication and interpersonal skills. Sa madalit sabi po, marunong po siyang mag-handle ng iba't ibang mga clients, lalo na yung mga kliyente na may mga hinaing, na may mga reklamo, alam niya kung paano i-handle, no? Hindi po siya maging bara-bara sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga kliyente, no? Kasi ika nga, 'di ba? Our clients or the customers are kings or queens, no? Sila po yung ating mga sila po yung mga boss po natin. Kaya kinakailangan marunong tayo mag-handle ng anumang uri ng sitwasyon, whether we encounter good clients or we encounter mga clients na medyo masakit sa ulo, no? Yung mga pasaway ika nga. Okay? And good business practices. No? So yun po yung mga bagay na ating pong tatalakayin in a little while. No? So what is code of ethics? The statement that expresses the primary ethical values, obligations and goals of the profession, and also it is a commitment to uphold the values and ethical obligations as expressed in the code. So yun po yun. Pag-uusapan natin yung detalye po ng massage code of ethics later on. Okay, bakit natin kailangan ng code of ethics? So yan yung unang papasok sa isipan natin pag pinag-usapan natin ng code of ethics. Well, simply because, to sum it up, kailangan natin ng code of ethics para ma-regulate po yung ating hanay. Kuha po nyo? Kasi malungkot po kung ang magre-regulate ay yung mga tao na wala namang kinalaman sa massage industry. Kaya mahalaga na sa ating hanay, sa ating kalipunan bilang mga massage therapist, meron po tayong pamantayan ng ating mga pagkilos, ng ating gawain, hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating profession, hindi kasama din po yung mga nasa allied profession, kasama na rin po yung ating pong mga amo, yung ating mga boss no ng ating pong kumpanya at kasama na rin po higit sa lahat yung general public kasi sila po yung ating pong client base no sa kanila po nanggagaling yung ating pong mga kliyente. Ayun po. Okay. So, what can massage code of ethics do? Okay. Ito real talk po ito. Pagka pinag-usapan po natin ang code of ethics, hindi po ito batas. Okay? So, ano, ah, hindi po ito rule wherein everyone should strictly follow. Bakit po? Kasi ang code of ethics is only just a mere guidance. Yan lang po yung nagagawa po niya, no? Kaya mahalaga na naunawaan natin kung ano po yun at tayo po ay kikilos ayon po doon sa mga napag-usapan na koda. Okay? So, yun po yung akin lang pong linawin na hindi po siya, sabihin natin, hindi siya talaga, hindi siya hard and fast rule. Ika nga, no? Na kailangan nating tupdin, kailangan nating gawin, things like those. Ayan, sabi may mga statement po dito, ang sabi po, we ought to do and protect and promote the public good. Yun po yung mga pag-usapan natin later on. And we must avoid doing in order to prevent harm to the public. Ayan, nahimay na po. Pero may pag-usapan po natin sa Code of Ethics mismo. Okay. Let's move on to the next slide. Pasensya na, hindi ko makita yung unang slide natin. But we are now dito na tayo mag-jumpstart na lang tayo sa Code of Ethics bilang massage therapist. Ano po? So may mga iba't iba tayong mga obligations. We have the duties towards the profession. We have the duties towards the co-practitioners. Duties towards employers. And duties towards other allied profession.
And of course, yung duties natin and responsibilities towards the general public. So ano po yun? Balikan po natin yung una pong duty natin. Ito po ay patungkol sa ating profession bilang massage therapist. Ano po? Tayo po ay inaasahan to uphold the dignity and integrity of the profession. Ibig sabihin po nun, kailangan po natin, napakaingatan po natin yung ating pong trabaho, yung ating pong industry. No? Tayo po yung magbabantay po neto upang sa gayon ay hindi tayo mapulaan. Kasi whether we like it or not, may mga tao po na negative ang kanila impression pagdating po sa masahe. Tama po ba? No? May mga ganun, may mga tao po na pag narinig lang po nila na masahista, medyo iba na yung tumatakbo sa isip nila. Pero that was a thing in the past, di ba? Kasi ngayon, pag sinabi nating massage professional, tayo ay massage therapist, talagang yun tayo yung mga nag-iingat ng ating mga pagkilos, ng ating gawain bilang kabahagi ng profession. Okay. Yung pangalawa is to broaden his or her outlook, deepen his professional or her professional interest. Ibig sabihin po nun, tungkulin natin bilang mga massage therapist na pangalagaan natin, no, palawakin natin at ano natin, no, magkaroon tayo ng mas malalimang involvement sa ating profession upang ito'y mapalago natin. Okay? At yung sumunod naman ay we have to be receptive to new ideas, knowledge, and innovations. Because whether we like it or not, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay nasa isang panahon na napakabilis ng mga pagbabago. I think whether you like it or not, that's the reality, no? Mayroon po nagsabi minsan na yung kaalaman daw ng buong mundo noong nakalipas na taon lalong bumibilis, no? Lalong dumadami. Why is that? Because of the influx of modern technology, no? Technology. So, kaya nga masasabi natin lalo na pumasok na yung artificial intelligence, di po ba? No? Talagang ako pag gumagamit ako ng aking cellphone at mayroon akong hinahanap, no? Dito lang maghanap ka lang ng AI dito, lahat nun, hindi ka lang, dati kasi pag nag-Google ka, makikita mo yung information. Dito, sa ngayon, lalo na yung mga pinaka-latest na mga artificial intelligence na mga applications talagang lahat na, no? Kung anong gusto mo, lalabas lahat, no? Kung may mga information ka, lalabas na lahat. In fact, when I try to come out with some training programs, nilagay ko lang, no? Sinulat ko lang, ang tawag nila diyan, nag-prompt lang ako. Gumawa na ako ng prompt, maya-maya lumabas na po lahat ng detalye na kailangan natin. So what we're saying here, that everything nowadays are going too fast. Mabilisan po. Kaya kung sino po ang hindi makaka-adapt sa mga pagbabago, maiiwanan talaga. No? Maiiwanan ka talaga. Kaya yung ginagawa nyo ngayon, nag-aaral kayo, this is one step towards that direction para mas maging handa kayo sa mga hinaharap at sa mga hamon ng hinaharap. Yon. At sumunod po ay as massage therapist, sabi nga dito, we do not assist directly or indirectly to any immoral or illegal practices. No? So yun po yung inaasahan po sa atin, no? Na hindi po tayo dapat na-involve in whatever capacity sa mga bagay na immoral, sa mga bagay na illegal. Ayan. Kasi po kapag ginawa natin po yun, of course, lumalabas na tayo sa sa hanay ng ating industriya at makakaharap na natin yung mga batas na nasa ating bansa. So ayun po yun. Okay? And number 5, provide optimal level of professional massage service. So what do we mean by optimal massage service? Ibig sabihin po nun, talagang yung buong husay natin binibigay natin sa ating gawain, no, sa ating trabaho. Kaya ako, nung nagkaroon ako ng chance na may padala sa Japan upang i-promote ng hilot, talagang sinikap ko na bawat sandali, bawat minuto sa ginagawa ko, talagang kinakailangan ito ay magbibigay ng kaukulang satisfaction doon sa ating client. So that's exactly what we're expected to do. Ang sumunod naman ay ang ating duty under sa Code of Ethics, duty towards co-practitioners. Ngayon, ang tanong, sino-sino ba yung ating mga co-practitioners? Of course, yung kasamahan natin sa spa, no?
yung mga kasamahan natin sa ating kung tayo ay nasa home service, yung kasamahan natin sa ating gawain. Okay, these are the co-practitioners. So the first thing that is expected of us is to work harmoniously with other people. Ibig sabihin ng harmonious is may ibig sabihin nun marunong tayong makikisama, no? Hindi pupuwede po yung kanya-kanya. Dapat isang ano tayo, isang team tayo, isang grupo tayo, isang hanay tayo na magtutulungan. So, kung may mga alitan o may mga disagreements, then kung hangga't maaari ise-settle ng ano, ng those only who are involved, no? Para hindi po maapektuhan yung kabuuan ng organisasyon. Okay, ang sumunod naman ay you must observe tact and prudence in regarding the conduct of coworkers. Ito ngayon may malaki tayong problema po dito, no? Minsan kasi tayo, nakasanayan natin sa ating mga pamilya, sa ating mga kapitbahay, minsan kapagka may problema, talagang dinidirekta natin kinukumpronta yung mga tao, di ba? Kaya anong resulta, di ba? Nagkakaroon ng kaguluhan, no? Nagkakaroon ng away kasi po talagang ano na tactless, ika nga, no? Talagang wala na kung ano lang naisipan lumalabas na sa mga bibig. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Pero dito po inasahan tayo ng ating pamahalaan, no? Kasi yung ating code of ethics galing po sa gobyerno, galing po sa ating ano sa ating kagawaran ng pangkalusugan. Sa totoo lang po, kailangan po natin marunong tayong makikisama o makikibagay, no? Kaya kapagka meron tayong mga concern, ano, pag-usapan natin na maayos. Kaya nga, pansinin niyo po, even sa ating pong group chat, di ba? Nagbigay ako ng warning nung una pa man. Sinabi ko na, kung mayroon kayong mga disagreements, wag na wag ninyong ilalabas sa group chat. Ayan. No? Group chat yan eh. No? So, pagka nilabas mo sa group chat, nadadama yung walang mga kinalaman. At ang malungkot, yung walang kinalaman, nasangkot sa may problema at yun po, lumalaki ng lumalaki yung problema. Kaya nga, di ba, sinasabi ko, if you have anything that you disagree upon on or disagree on, is you have to settle that among yourselves and you have to settle that privately. Yan po. Kaya yun po yung layunin po natin. Okay? So we are being encouraged to also participate in self-regulation. Pag sinabing self-regulation, tayo po yung nagpupulis ng ating hanay. Tayo pong sumisita ng ating hanay. Hindi po pwede pong hayaan natin yung mga bagay na alam nating mali at kung lumaki, ayun na, no? Pumuputok na yun sa social media, pumuputok na yun kung saan-saan, minsan hindi na natin kayang pigilan. Kaya lalong lumalala yung sitwasyon at sino naapektuhan? Kundi tayo, di ba? Kasi pangit na yung impression ng mga tao sa atin, nadagdagan pa ng mga bagay na hindi dapat napag-uusapan sa labas, lalo nagkakagulo. At the end of the day, mawawalan tayo ng kliyente. So, ganun lang po kasimple po yun. Okay? So, yeah, sabi nga sa number 5, irreconcilable differences must be referred to or must be referred in proper or settled in proper channels. Ito na po yung sinabi natin kanina. Kasi as social beings, tayo mga tao, may mga pagkakataon talaga na hindi tayo nagkakaroon ng kaunawaan, no? Pero hindi naman po natin sinasadya 'yon. Minsan hindi natin sinasadya. Kaya lang po because of some pressures coming in from the outside, nagkakaproblema. Oo, kaya kailangan mahalaga proper channel, no? Nasa Bible po 'yan. Kung mayroon tayong kagalit, kausapin natin yung taong may galit sa atin o kung sino man yung kagalit natin. Kasi kung na-settle natin yun, na-settle yung dalawa, di maganda, no? Wala nang problema. Pero kung hindi ma-settle, then mahumuha ka ng isang testigo, then isasama na siya para mamagitan. Kung hindi pa rin, then saka na, no? Sa isang kalipon na pag-uusapan yung problema. Pero tulad sinabi po dito, it has to go through proper channels. Ano po yung proper channels? Siyempre, yung kayo-kayo muna mag-uusap, no? Hindi pa pwede na may problema kayong dalawa, then nilabas niyo na sa social media, edi lahat na ng tao sa mundo na involved na. Sa tingin niyo ba masusolve siya ng ganung paraan? Hindi po. Hindi po. Bakit po? Kasi maraming papasok, hindi naman nila alam yung sitwasyon, hindi nila alam yung mga nangyayari, edi lalong nagkakagulo. Okay? And number 6, sabi nga dito, work in collegial upgrading of skills and knowledge.
Bakit po sinasabing we need to work in collegial manner, no? Okay. Sabi po dito, kaya mahalaga po na tayo po ay we need to work in a collegial manner. Pag sinabing collegial kasi, ito po ay sa isang grupo, no, na 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 ah, parang college. Isang grupo na kung saan ay magtutulungan upang parehong lahat ay umangat, no? Pareho ang lahat ay magkaroon ng kaalaman. Okay. So parang kanina, meron po kami kasing issue meron pong nailabas na communication coming from DOH, particularly yung Committee of Examiners for Massage Therapy or CEMT. So, nag-draft ako ng letter, no, para linawin kung ano po yung mga sinabi po nila, ano po yung mga bago nilang panukala. So, ang ginawa ko po ay nung nakadraft po ako ng aking pong letter, pinadala ko sa group chat. Sabi ko, tingnan nyo kung pwede nyo gayahin, ipadala nyo sa inyong mga kanya-kanya mga regional offices ng DOH. Parang ganun. So that's an example of collegial sharing, no? Sharing of your skills, sharing of your knowledge para lahat po makikinabang. Kasi sa mundo natin, sa pagmamasahe, totoo po yung kasabihan, no man is an island, no? Hindi pa pwedeng lone ranger ka lang, no? Ito ako, home service lang ako. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi pwedeng ganoon. Kasi anong mga pangyayari sa paligid, apektado ka rin. Apektado ka rin. Kaya mahalaga po na we need to work together and we need to understand that our co-practitioners are not our competitors, hindi natin sila kalaban sa business. Kung hindi po sila ay ating kasamahan, sila po ay ating katuwang upang sa gayon ay may pagpapatuloy natin na malaya, may pagpatuloy natin na maayos yung ating gawain bilang mga massage professionals. Ayun po. So, ang sumunod naman ito, medyo maano to, Dali po ha. May ito mahalagang-mahalaga 'to kasi talagang malimit may mga problema akong na-encounter patungkol po sa mga employers, 'no? Or minsan naman yung employers may problema sa kanilang mga massage therapist, sa kanilang manggagawa. Okay. Una sa lahat sabi nga dito sa Code of Ethics is, "Abide faithfully and wholeheartedly to all legal agreements." Okay, mahalaga po 'to. Bakit po? Kasi minsan may mga agreements between the spa owners and the massage therapists na minsan ay hindi natutupad. Okay? Either sa side po ng mga spa owners or sa side naman po ng mga massage therapists. I think you agree with me on that, no? Kaya nga minsan marami tayong naririnig na mga complaints, no? Mga reklamo doon sa management, ika nga, no? At ganoon din naman sa management side, marami din silang reklamo doon sa kanilang mga massage therapists. Kaya mahalaga na bawat bawat hanay, bawat grupo, kailangan magkaroon ng meeting of the minds. Anong ibig sabihin po nun? Nagkakaroon ng kaunawaan. Kaya ang legal document na pinirmahan is just only a manifestation na on the side, nagkaunawaan na yung dalawang hanay. No? Ginagawa lang pong legal sa pamamagitan ng mga legal document para lang ma-formalize yung agreement. But at the end of the day, dapat nagkakasundo yung dalawang grupo. So how would that happen? How would that happen? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na mga o masinsinan na pag-uusap. Ayan, no? So hindi pa pwede yung parang chismis lang, no? Hindi pa pwede yung parang na-send lang sa text, yung ganon. O na-send lang sa group chat. Kailangan may pag-uusap kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin, lalo na higit sa lahat particularly doon sa mga sa batas, no? Kasi yung ating trabaho, meron po tayong batayan po niya, no? Meron po tayo nga yung Department of Labor na paraan, no? May mga laws po tayong sinusunod, yung mga ganun. So we need to be transparent. Okay? So we need to be transparent with our employers, and likewise as employers, we need to be transparent with our therapists. Okay? Ang pangalawang makikita natin sa slide is engage in continuing research on art and science of massage. Ayan, gustong-gusto ko ito yung salitang art and science. Okay, bakit natin sinasabing art and science? Okay, okay. Kaya natin sinasabing art
Oo, balikan natin. Unahin na lang po natin yung science. Baliktarin natin yung arrangement. Bakit natin sinasabing science? Science kasi yung masahe natin is based on what? It's based on anatomy and physiology. It is based on the microbiology and pathology. Yung mga ganun. So may basis po yung ating ginagawa. No, hindi lang po tayo nagmamasahe from nowhere. Nagmamasahe tayo base po sa mga handed over na mga generation to generation ng kaalaman patungkol sa pagmamasahe. So that's the science of massage. What is art, by the way? Ano ibig sabihin ng art? Pag sinabi nating art, ito ay patungkol sa iyong expression ng sarili. No? Kaya nga, ako naniniwala at paulit-ulit kong sinasabi sa mga daan-daan nating estudyante sa nakalipas na ang pagmamasahe is an art because, yun nga, there is no such thing as the same massage. Ulitin ko, no? Wala pong sinasabi na pare-pareho, magkapareho ng masahe. Kahit na po yung sequence is the same, every person, every massage therapist has his own or her own way of expressing herself through the hands, no? May kanya-kanya po yang ano, may kanya-kanya kaparaanan niyan. Kaya yun yung sinasabi natin na very unique yung ating masahe, no? Kaya yung mahalaga po na maunawaan natin. Pero sabi nga po dito, we need to engage in continuing research. Ibig sabihin po nun, lalo nating galingan, lalo nating alamin pa kung ano po yung pwede nating gawin upang mas maging mahusay yung ating pagmamasahe. Okay? So yun po yung mahalaga po doon. At yung pangatlo, sabi nga po dito, avoid any conflict of interest with employers. Okay, now, ito ngayon. Bakit natin sinasabing may conflict of interest? Bakit po? Ito halimbawa halimbawa lang po. Hindi ko naman sinasabi na ang iba sa inyo gumagawa, pero may mga instances na nagkakaroon ng conflict of interest kung sakasakali na tayo nagmamasahe at yung client natin ay nag-offer na doon na lang gawin instead sa spa, doon na lang sa bahay nila ang masahe. Ayan. So, yun po. Dito po magkakaroon ng malaking problema. Bakit po? Kasi at the moment na ikaw ay pumayag no, sa arrangement ng iyong client na nag-imbita at inoperan ka, no, binigyan ka ng magandang incentive, no, magandang kumbaga mas mataas yung ibibigay sa iyo. At pumayag ka na gawin yung masahe instead doon sa spa, kundi doon sa home service, sa bahay ng client, without the knowledge of the owners, without the knowledge of the spa management, then that is where the conflict of interest comes. Malinaw po yun. And of course, wala namang spa owner na matutuwa. No? Kasi kliyente nila yan eh. No? Pagka ganun ang ginawa mo, that's one way of saying na sinulot mo yung client. Kasi client yan ng spa, kaya pumunta yan doon sa spa para magpamasahe. Instead of continuing the service in the spa, na ano, na natagasan, no? Kasi napunta doon sa personal na arrangement. Ayan. So wag na wag po natin pong gagawin po yan, no? Kasi malinaw naman po, 'di ba? We do not want others to do things to us which we do not like to be done to us. Tama ba? Do not do unto others what you do not want others do unto you. Yan. Isang pamantayan niya ng Bible, no? Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Okay. So yun po yung mahalaga po doon na kailangan ingatan natin yung ating relasyon kasi for as long as we are working in a spa establishment, dapat igalang natin ang ating mga employers, no? Sila yung nagbibigay sa atin ng opportunity, sila yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo makapaghanap buhay at magkaroon po tayo ng suporta sa ating kanya-kanyang mga pamilya. Okay. So there you are, no? Kaya yun po ang ating pong natalakay po sa araw na to. We first talk about our duties sa ating profession, and then pinag-usapan din po natin ating duty towards our co-practitioners. And the last we have discussed for today is our duties towards our employers. Now, since we still have a little more time left, I would like to open this time
para po sa isang question and answer forum. Kasi alam ko marami sa inyo may mga tanong diyan, eh. Yan po yung aking naranasan sa ganitong mga topic. So, I would like to open the floor if you have any questions, may mga clarifications kayo sa mga napag-usapan natin, lalo tinggit doon sa mga patungkol sa inyong mga spa owners, sa inyong mga supervisors, mga things like those. Sige po. Sino una pong magtatanong? Game. Paki-unmute lang po. Sir, ako mag-share lang siguro ng isang Okay. idea. Kasi nung araw po kasi nagkaroon din po ako ng employer. So, Opo. yung napakaganda kasi yung diniscuss niyo, sir, yung tinatawag na conflict of interest. Kung meron pong gusto talaga na nag-i-insist na magpa-home service, ay kinakailangan po talaga na ipaalam natin sa may-ari. Mm. Para kung pumayag yung may-ari na puntahan mo, so, mas maganda po 'yun na ipaalam po natin. Pero kung hangga't maaari kung talaga ang rules po talaga, 'wag i-entertain yung client sa labas, Mm. sa spa lang talaga, mas maganda po 'yun, sir. Pero mas maganda kasi yung honest natin, eh. Kung honest tayo, sabihin po Mm. natin sa Mm. kasi may mga time po na talagang yung client, hindi makabiyahe dahil sa sobrang back pain. Opo. Kaya mas maganda po na i-relay po natin sa employer natin, and then kung ano po ang decision, mas maganda Yes. para mawala po yung duda o kaya yung conflict of interest na sinasabi po. Kasi mas Mm. maganda po yung meron po talagang open tayo kung tayo may employer, mas pagkakatiwalaan pa po tayo at magiging professional po talaga tayo na isang massage therapist kapag Opo. honest po tayo, especially sa ating employer, sir. Okay. Sige po, bigyan natin ng 3 bagsak si Willie. Ayan. So, I like what you said, Sir Willie, no? Sinabi mo na we need to be honest with our employees. Totoo po 'yon. Kasi, yun nga, no? Kasi 'pag ginawa mo 'yan sa amo mo, papaano kung ikaw na yung naging amo, 'di ba? Ikaw na yung nagkaroon ng spa, ginagawa mo 'yan nung araw, 'di ikaw din magkaroon ka ng suspenso sa mga therapist mo. Naku, ano 'to, mamaya mag-home service na 'to. Kasi gawain natin, eh. Okay. So, tama yung kay Willie 'no, sabi nga niya na we need to be honest with our employers, ayan. Kasi alam niyo po mga kaibigan, kahit anong gawin mo, kahit anong takip mo ng bagay na ginawa mong mali, lalabas at lalabas 'yan. Walang wala wala tayong gagawin na hindi malalaman ng management. Ayun lang po, gano'n lang po kasimple, okey. Kasi po sabi nga ng iba 'di ba, yung dingding daw may tenga, yung ano 'yun, birds of ano 'yun, air, gano'n. Basta yung dingding may tenga, yun na, naririnig at maririnig po 'yan, 'no. Kaya mahalaga po 'yun nga, yung respeto natin sa ating kapwa at yun paggalang natin sa kanila, 'no. Ah, Yun lang po yung aking ano diyan. Sige, I think si Joyce may gustong itanong. Joyce, go ahead. Joyce. Sige, unmute mo Joyce. Parang meron kang gusto itanong. Ma'am Joyce, go ahead. Yes, yes sir. Ano po yun? Sorry po, nag-uusap kami dito ng kasama ko. Baka may tanong ka regarding dun sa ating topic kanina. Pinag-uusapan kasi namin yung amo namin. Sir, kasi wala nga pong pakialam sa amin. Kahit nag-PPM kami, hindi naman kami nire-reply. So, ganun din po. May problema din po sa pagdating po sa, opo, sa employers. Opo. Wala Halimbawa, naman. opo. Sige lang, atin-atin lang to. Hindi to lalabas. Sige, go. Sa client naman po, wala naman po silang problema sa client as long na dito po kasi sa amin, meron pong tinatawag na GY, kunwari magna-night shift ka, then hindi po kami nag-agree na ano, so kaya bumalik po yung oras namin sa 12 hours lang, na dati po ay 24 hours. Ang Mm. sa amin kasi namin, basta may mahahandle ka lang, ganyan, kaya mo mag-overtime mo, okay na sila sa ganyan, sir. Okay. So medyo maluwag sila. Opo, sa client okey naman po. Pero sa mga reklamo na ano, wala pa naman po akong na-experience na may nagreklamo na nag-home service dito Mm. sa amin. So,
I think po respeto na lang din po sa amo. Siyempre nasa sa inyo na rin po 'yan, eh. Kasi sila po Mm. yung nagbibigay ng trabaho sa inyo, gano'n na lang kumbaga give and take na lang po ba. Yes, okay. So tama po 'yun. Ano po, parang alinsunod dun sa sinabi ni Sir Willie kanina, mahalaga po na yun pa, respect, the word respect should be there, 'no? Ayun po. Kasi kung aabusuhin natin yung kabaitan ng mga owner sa atin, sino maapektuhan? Tayo din. Bakit po? Kasi 'pag nabuwag yung spa, yung business, tayo mawawalan ng hanapbuhay. Gano'n lang po yung kasimple. Okay. Sige po. Any one last comment or question before we end our session for today? Sige po, go ahead. Sino pong gusto magtatanong? Alam ko yung iba may kinikim-kim diyan. Hindi, hindi naman natin ilalabas sa social media yung ating napag-usapan. So, okay mag-alala. Sige po, go ahead. Ayun nga po, yun nga yung sinasabi nga na respeto. Like sa akin before, sir, nangyari sa akin kasi yan, nasa spa ako before. Tapos, parang mahirap kasi makapag sa spa kasi may nagpapa-service din sa akin before. Tapos sabi ko sa namin, willing naman sila basta day off mo, wag mong iano sa oras ng trabaho. So kumbaga ang namin nun is mas marami nang nagpapa-service. Tapos pag pinapapunta ko siya sa spa, ayaw naman nilang pumunta sa spa kasi mga matanda na yung mga naging client ko. Mga na sila sir, mga matanda. So ang ginawa ko, para hindi na lang ako laging nag-a-absent, hindi ako nag-resign na lang ako para fair din dun sa ng management na hindi na nila ako asahan na kasi kumbaga naman na lagi kang absent kung may magpapa-service, hindi din naman kaya kung day off lang. Tapos, yun na yung inano ko sa kanila na yun, na nag-resign na lang ako. Tapos ngayon, nag-service na lang po ako, sir. Okay. Sige po, bigyan natin ng 2 bagsak si Anneville. Ayan. That is an example of being true professional. Okay? Yan, mute natin. Kasi, tulad ng sinabi ni Anneville kanina, kung hindi naman kakayanin, talagang para na lang, yun nga, respeto, the word respect. Respeto na lang sa may-ari ng spa kasi yun, dahil madami ng request sa'yo na kailangan mo i-attend, may mga tao kasing ganun eh. No? May mga client tayo na ayaw nila magpamasa sa ibang therapist, talagang sa'yo lang, yung ganun. Suki ka, gusto nila ikaw lang, yung gano'n. Pero kung yun nga, pagka nagkaroon na ng gano'ng conflict, dapat ikaw nang mag-give way. Kaya I salute si Annabelle, no? Kasi mahirap yung magre-resign ka dahil siyempre 'pag nasa spa, stable yun, 'di ba? Unlike kung sa home service, hindi naman talaga masasabing stable 'yan kasi kung kailan lang sila available. Hindi mo rin masabi kung ilang dami 'yan, no? So, tsaka ikaw yung naghahanap. Unlike kung sa spa, sila yung pumupunta dun sa establishment. Kaya give and take na rin 'yun, no? Kaya I like that, Annabelle, yung ginawa mo. It's a very masasabi ko you're courageous enough para mag-resign at para ma-attend mo yung ibang mong client na talagang nangangailangan na yung serbisyo. Okay? Huwag tayong mamamangka sa dalawang ilog, no? Na tayo ay nasa spa tapos talagang pakitang gilas tayo pero at the same time meron din tayong ginagawang home service na hindi alam ng management. That's very, very unfair. That's very, very unfair. Okay? Sige ma'am, si Crystalline parang may gustong itanong. Ma'am Lynn. Hello, sir. Good afternoon po. Yes, go ahead po. On behalf po ng actually, magkasama kami ni Annabelle sa isang spa. Ako po yung in charge nila. Medyo po, sir. Okay. Naman po, sir. Doon sa spa namin, yun nga sabi maayos naman po yung patakaran ng management. Actually, may mga lang po. Mayroon po kasi kaming naging sa management, sa may-ari, wala pong problema. Ang nagiging po kasi yung LMT namin dati na mayroon kaming nakasama na lagi niyang na ano ang tawag nito, bawal mag home service, bawal on behalf sa sarili lang niya, not the management.
Mm. Dahil ako nga po yung nakatayo sa kanila, yun nga yung sabi ko, kwan din ng may-ari, na pwede namang gawin yung mga client na nagre-request sa'yo na yung sa sitwasyon ni Annabel, okay naman basta as long as hindi nakukuhan yung oras ng spa. Okay. Ah, Yes, Opo. very lenient, no? Very lenient yung may-ari. Okay. Saan ba yung spa nyo, Crystalline? Sa Olonga po, sir. Malapit Mabait lang, po. no? Mm. Opo, sir. Mabait yung may-ari ng spa. Oo. Kumbaga, binigay nila ng trust yung buong kwan ng staff ng spa. Anong Kaya pangalan lang pala ng spa? Ano quiet times pa, sir. Quiet Times. Nung GMC nagtitraining ako quiet. dyan, wala pa yung Quiet Times, no? Kasi tahimik, eh. Yes, sir. 2011 sila nag-start, di ba, te? Oo. Yes, 2011. Yes po. Okay. Yes. Oo. Wala na ako dyan. Oo, kasi marami akong, nagkaroon tayo ng mga 30 students din dati, 30 o 40, dyan sa Subic, no? Okay. Olonga po. Oo. Yes, sir. Yung quiet times pa, sir, nag-start po yun. Ang pinakakuan namin is si Sir Rodolfo Espirito. Si classmate, si batchmate mo, sir. Siya yung pinaka Head therapist. group. LMT before. LMT. Yes, sir. Okay. Yes. Kumusta siya? Balita mo na lang ako sa kanya. Sabi mo, kumusta sabi ni Sir Benji? Yes, sir. Swerte daw kami, sir, at napunta kami sa'yo. Ay, Oo. sino may sabi? Si Sir Si Sir Chok. Rodi. Si Sir Rodolfo. Sir Because Druk po kasi tawag sabi mo, namin. sabi mo may free, may free tuna sa Jensen. Pagpunta sa Jensen, sir, no? Oh, pero kunin niya dito sa Jensen. Sige, sir. Banggitin ko sa kanya, sir. Sige po. Sige. Salamat na. Bigyan natin ng 2 bagsak si Annabel tsaka si Crystalline. Yes po. Salamat. To recap, yun po yung sinasabi po natin, mahalaga po na meron po tayong pamantayan, na kailangan nating sundin. Paggalang natin sa ating industry, sa ating profession, paggalang natin sa kapwa natin manggagawa, huwag tayong magsulutan kasi minsan yun po yung nangyayari lalo na kung giver yung client, nagkakaroon ng siraan para lang makuha yung client, yung ganon. So that's part of the reality. Pero hindi po tama, hindi po tama. Kaya mahalaga po na tayo magtulong kasi alam niyo mga kaibigan, iisa lang yung ating hanay, isa lang yung group. Napakaliit lang ng industriya ng pagmamasahe. Kaya kung meron kang gagawing mga kababalaghan, malalaman din yan eh. No? So, kaya nga mahalaga na tayo ay nagkakaroon ng paggalang sa kapwa natin kasi pagdating ng araw, kung kayo naman po ang maging owner ng spa, hindi nyo masabi, di ba? Ako, lagi ko kayong hinahamon, lalo na yung mga aspiring sa atin na massage therapist. Pagka nagkalisensya kayo, maraming opportunity. No? Either mag-cruise ship kayo, either you go somewhere else, or you put up your own spa. Yung ganon. Kaya kung maganda yung iyong asal habang ikaw ay nasa baba, ganun din, dala-dala mo yan pag ikaw naging owner. At kung yan ang iyong pamantayan, maganda kang mag-handle ng sarili mo at ng marunong ka makikisama, ay tiyak yun. Pagka ikaw naging owner yourself, ma-manage mo yung business na maayos at ito ay kikita. Yun po yun. Kaya ako, sasabihin ko sa inyo ito, prangkahan na po tayo. Sa pagmamasahe po sa totoong buhay, wala pong yumayaman. Ulitin ko po. Wala pong yumayaman sa pagmamasahe. Yayaman ka lang kung ikaw ay mayroong business. At yung skill mo sa pagmamasahe, gagamitin mo yon para magkaroon ka ng maraming manggagawa at ititrain mo sila. Ayun, kapag ganun yung setup, sigurado yon, kikita ka, yayaman ka. No? At lalo na kung nagkaroon ka ng maraming branches, lalo na kung nagkaroon ka ng franchise later on, naisipan mo karoon ng franchise, that's the only way to go. Diba? Huwag kang umasa na sa pagmamasahe mo, wala eh. Diba? Yun yung katotohanan dyan. No? Kahit na sabihin mo marami kang client ngayon, darating ang araw, mapapagod ka din eh.
Darating ang araw manghihina ka din. Kasi very ano 'yun, yung gawain natin masahe, strenuous 'yan, physically draining 'yan, 'no? Masaya lang 'yan kung bata-bata ka pa, pero habang nagkakaroon ka ng edad at mayroon ka ng nararamdaman sa katawan mo, magdadalawang isip ka na ngayon, 'di ba? Pero kung marami kang alam, mahusay ka, maganda yung mayroon kang integridad, ginagalang ka, o pwede kang maging trainer, pwede kang maging consultant, maraming pwedeng mangyari. Lalo tigit kung ikaw ay isang LMT, no? Ikaw licensed massage therapist. So yun po yun, no? Maraming salamat po sa inyong panahon and I hope and pray na patuloy nating aralin to at patuloy nating isa puso at isa isip yung ating mga natutunan at magamit nyo pagdating ng panahon. Okay, so that will be all for today. Maraming salamat and again, we'll continue on our discussion sa ating pong pag-aaral ng Code of Ethics and then I hope and pray na mas ma-imbibe natin ito and they will be able to have an idea on what it is to become a professional massage therapist. Okay, so bye for now and maraming salamat. Arigato gozaimasu and see you again tomorrow. God bless. Arigato. Thank you po. Thank Thank you. you, sir. Okay po.